بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi asmain. Magpapatuloy natin ang pagpapaliwanag ng aklat ng Sahih al-Bukhari sa Kitab al-Ilm o sa aklat ng knowledge o kaalaman na lagi nating pinapaalala na ang kitab, ang Sahih al-Bukhari, pagkatapos ng Quran, ito ay isa sa aklat na napakahalagang pag-aralan. Dahil ito ay wala tayong anumang uri ng pag-aalinlangan. Ang aklat na ito ay dumaan sa kamay ng lahat ng mga ulama, ng mga Muslim, mga muhadditin, na ang aklat na ito ay isang pinaka-sahih pagkatapos ng Quran. Kaya hindi natin kailangan pag-aaralan ng buo kung anong kakaya natin. Kaya unahin natin yung mga pinakamahalagang aralin. Katulad ng Kitab al-Iman, Kitab al-Ilm, Arka ng Iman, Arka ng Islam. Halimbawa, Sala, Siyam, Hajj, Saka, at iba pang mga mahalaga, lalo na yung mga bagay na hindi natin naunawaan. So yung nakalipas na hadith, hindi natin natapos ang maraming pawaid sa mga hadith na nakalipas sa 63. Sa hadith ni Anas bin Malik radhiyallahu an, na yung may pumasok na isang lalaki sa masjid, di ba? Nadala-dala yung kanyang camel. Ito ay si Daman Liman ibn Talaba. Diman ibn Talaba, Ibn Talaba. Dimam Ibn Talaba. Na sa hadith na yan, nabanggit dito sa hadith na yan na Dimam ibn Talaba, na ang lalaki pumasok sa masjid. Nabanggit ko sa inyo dalawang riwaya sa Sahih Muslim. Sa Bukhari dito pumasok sa masjid. Pumasok sa masjid yung lalaki kasama yung kanyang camel at tinali niya yung camel niya sa loob ng masjid. Sa Sahih Muslim sa pintuan. So kaya may mga muhadditin, dahil ang Bukhari yung iba muktasar ang ano niya dito sa hadith na ito. Sa Muslim naman inano niya ng detalye. So kaya may mga iba nagpapaliwanag ng hadith. Halimbawa si Sheikh Abdul Mohsin Abad, hafidahullah, ngayon sa panahon natin ngayon na muhadditin sa Madina, na binigyan niya ng diin ang ano dito na walang problema ang dalawang riwaya na nasa loob ng masjid o sa pintuan ng masjid. Na ang kanyang inano dito, una sa mga ano dito, aral dito na ang camel o anumang uri ng mga hayop o hayawan na halal ang kanyang laham. Na halal ang kanyang laham. Ano mo sabihin natin, ano yung mga halal na laham? Camel, baka, tupa, kambing, manok, ano mga uri na halal na allowed kainin ng isang Muslim, halal, pinapahintulot, allowed. Dito sa hadith na ito ang dalil din na ang tahara, na ang ihi at ang dumi ng hayawan na halal na kumakain ng damo o hayawan na halal na kumakain ng damo ay tahir. Iba pa mga hadith, pero dito sa hadith na ito, dalil sa Bukhari at sa Muslim, kung yan man ay nasa pintuan ng masjid, ito ay allowed. Ibig sabihin, ang ihi at ang dumi ng camel o ng tupa o kambing o baka ay hindi siya marumi. Isang palatandaan na ang ihi ng camel lalo dito, nabanggit dito camel, ang ihi ng camel ay tahir. Dahil hindi pinagbawalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Dimam na ilabas ang kanyang camel sa loob ng masjid. Dahil ang mga lagi umiihi yan eh. Lalo kapag nakatigil, lagi umiihi yan, di ba? Paunti-unti, umisa, marami, gano'n. O kaya yan ay umiihi talaga pag tumitigil. Maliban lang kung talagang ihing-ina kahit tumatakbo o lumalakad. Pero kalimitan kapag yan ay nakatigil. So, hindi pinagbawalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa mga paliwanag ng mga muhadditin na dito ang hadith na ang ihi at saka raut o dumi ng camel ay unang mga halal na hayawan ay tahir. Pangalawang evidence na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga grupo ng lalaki na mayroong sakit sa kanilang tiyan, anong pinainom sa kanila? Para sila gumaling?
Pinapunta sila doon sa lugar ng camel, pinasamahan sa isang tao para painumin ng ihi ng camel, para gamutin ang kanilang tiyan. At pagkatapos sila makainom ng ihi ng camel, sila ay gumaling. So dito, merong dalawang ano dito, uminom sila ng ihi ng camel at saka laban, gatas ng camel. So kaya iniisip ng iba, na ang pag-inom ng gamot ng ano ay kailangan magkasama yung ihi at saka gatas. Ihi at saka gatas. Kaya lang, karamihan sa mga paliwanag ng mga ulama at saka mga ahlul hadith o mga pukaha na ang ihi ng camel, ito ay shifa. At ang laban, ito ay gada. Ito ay pagkain. So kasi ang mga tao na yon galing sa paglalakbay, mga gutom, isa maaring, kaya pinagsabay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inutusan, sila ay sinabihan na uminom ng gatas at saka ng ihi dahil maaring isa sa sanhi ng kanilang pananakit niyang gutom. Maaring. Diba? Para gamutin yung kanilang pagkagutom. O kung yan naman ay sakit talaga sa tiyan, ang gamot na pinainom sa kanila ay ihi ng camel. Ihi ng camel. So kaya wag tayo makakompuse na sinasabi ng iba na merong ibang mga marurunong na mga Arab o mga Sudan, sabi nila talaga ang ano ay uminom ka ng purong ihi. Ngayon kung hindi mo kaya, haluan mo ng gatas. Haluan mo ng gatas. Kaya lang ayon talaga sa syar na o tafsir ng hadith na ang gatas ng camel, ihi ng camel, ito ang shifa sa marad ng o sa sakit sa tiyan. Ito ay shifa. Dahil ang gatas talaga, ito ay pagkain. Ito ay gada. Ito ay complete meal. Kaya nga Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala siyang ibang isa sa mga baliban sa pagdating sa umur ng ng pagkain, ang iniling niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dagdagan ay gatas. Gatas dahil ito ay isang uri ng pagkain. Kaya dito ito ang dalil na pinainom ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inutusan na uminom yung mga lalaki na mayroong sakit ang kanilang tiyan sa pamagitan ng pag-inom ng ihi ng camel. Kaya dito dalil ito na itong ito na isa sa mga dalil sa kitab ng tinatawag nating tahara na ang ihi ng camel ay tahir. Hindi lamang ihi, pati yung dumi. Kaya yan, halimbawa sabihin natin, yung ginagamit ngayon ng mga fertilizer sa mga pananim, walang problema kung ang mga dumi ay ginagamit pakain sa isda o anuman ay tahir. O dumi ng mga malinis na hayop. Ngayon, ano yung sinasabing jalala? Jalala, di ba? Kumakain ng madumi. Oh. Jalala, yung mga kumakain ng yung mga hindi halal na hayop, isa yan. Pangalawa, o kaya naman may mga gala na hayop na kailangan munang i-purify bago ito i-islam. O, halimbawa, katulad ng manok. Ang tupa, kambing, at saka baka, camel, hindi talaga kumakain ng marumi. Dahil damo ang kinakain yan eh. Kaya hindi na kailangan niyang katulad ng ginagawa sa manok o yung mga ibon na halal o kaya yung mga yung duck, yung itik, di ba? Kinukulong muna yan. Kasi sa kanilang pag-aano, sa kanila, yung mga malaya, so kaya lang to kami sa kakain niya ng dumi o kaya yung lugar, ano ba, yung kanal o ilog o sapaw, ano man, may mga dumi dyan, napapahalo, nakakain nila. Yan ginagawa dyan ng ating mga ninuno, lalo ng mga Muslim, yan ay kinukulong muna ng 2 linggo bago katayin para at pinapakain ng malinis sa pagkain. So, ang dumi ng jalala, ito ay dapat nating layuan. Jalala. Tinutukoy dito yung mga marumi na kumain ng dumi o yung mga, lalo-lalo na yung mga dumi na mga haram na mga hayawan. Dumi. Pero kapag ang tinutukoy natin ay dumi ng kambing, ng tupa, ng baka, o kaya ng manok talaga na alam natin na hindi jalala kanyang, pwede ipakain sa isda. Pwede ipakain, ilagay sa fertilizer sa fertilizer sa mga halaman na hindi magkakaroon ng tinatawag nating ang tawag doon yung pinsala sa katawan ng tao. Kasi alam natin ang ihi kapag pinandilig yan talagang yan ay dumi. O kaya na masabi natin yung mga ginagawa lang fertilizer na galing sa dumi ng mga hayawan na marumi na kumakain ng laham.
na mga, minsan bulok pa ang kinakain, katulad halimbawa ng mga crow, ng mga eagle, o ng mga wild animals na may pangil na kumakain ng mga karne, na yan ay dapat ilayo na, hindi natin talaga ilayo ang mga root o yung dumi ng mga hayop na yan. Pagkatapos dito sa huli ng hadith, ang sabi ni Dimam, sabi niya rito, sabi niya, amantu bima ji'ta bih. Nang sabihin ng Propeta Muhammad sa lahat ng kanyang katalungan, Allahumma na'am, isa sa napaliwanag natin noong nakaraan, na ito ang isa sa pamaraan ng pag-confirm ng knowledge. Maging ang talibul ilm dapat, maging ang kanyang kaalaman, dapat i-confirm niya kung tama. Lalo natin sa Islam. Tama ba ang pagbasa natin ng Quran, ng hadith? Tama ba talaga ang kiraan natin ng hadith? Ngayon magtuturo tayo ng hadith, yung pala mali ang ating pag-intindi o pagpabasa o pagpapaliwanag ng hadith. Dapat talaga iparinig natin sa guro, katulad dito si Diman, pinarinig niya sa propeta yung kanyang pagkaintindi sa Islam. Sabi niya, Allahu, ikaw ba isinugo na Allah bilang isang rasul sa lahat? Sabi niya, Allahumma na'am. Ikaw ba ay inutusan ng Allah, nagmagsala ng 5 beses, isang araw, gabi at araw? Sabi na, Allahumma na'am. Ikaw ba inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kunin ang saka o sadaka sa mga mayaman at ibigay sa mahirap? Allahumma na'am. Ibig sabihin, yung knowledge ni Diman, kinukonfirm niya sa propeta na, at inaprubahan ng propeta na, na'am. So kaya yan ay mahalaga sa isang Muslim. Hindi yung magbabasa tayo ng translation, pagkatapos hindi tayo umupo sa ulama o sa mga masyahik o sa mga tamang guro na nakakaintindi talaga ng nusus ng kitab at saka ng sunnah. Yan ang mga karamihan sa atin, nag-aaral lamang sa pagbabasa. Yan ay maling pamaraan ng pag-aaral sa Islam. Kung ang umur ng pag-aaral sa dunya ay umupo pa sa eskwelahan para kunin sa teacher o sa guro, magmula elementary, high school hanggang college, tama ang tamang impormasyon, tamang pamaraan ng pagbasa at pag-intindi, lalo sa umur ng ating din. Dahil ang pinag-uusapan natin dito, umur ng akhirah at gantimpala sa kabilang buhay. Pagkatapos sabi rito ni Diman, amantu bima ji'ta bihi. Ako ay naniniwala kung ano ang dinala mong katuruan. Hindi niya sinabi rito, akarto. Ako ay accept. O sinabi niya ang tinatanggap ko. Ang ginamit niya rito, amantu, I believe. Pagkatapos ang banggitin yung 5 arkan ng Islam, binanggit niya, ako ay naniniwala, ako ay I believe, iman sa mga nabanggit na arkan. Kaya ito din ang dalil, sabi nga, bakit ito binigay ng mga ulama, na ang iman at saka Islam hindi pwede paghiwalayin. Hindi pwede paghiwalayin. Pag sinabing iman, pasok dyan ang Islam. Pag sinabing Islam, pasok ang iman. Kapag magkahiwalay sila ng pagbanggit. Kaya din sa amantu bihi, bima ji'tu bihi. Sabi niya, naniniwala ako sa lahat ng dala-dala mong katuruan. Ito man ay Islam, ito man ay iman, ito man ay ihsan. Ito man ay amal al-jawari o amal al-kalbiya. Amal al-kalbiya. At sa Sahih Muslim, sa iba pang mga riwaya, sabi niya rito, ana rasulun min warai min qaumi. So siya ay, sabi niya, ako ay sugo. Siya ay sinugo ng kanyang mga tao upang i-confirm ang kaalaman na narinig nila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos, ganoon din, nang siya ay dumating sa kanyang mga tao, kung ano ang inaprubahan sa kanya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ang kanyang pinangaral. Wala siyang dinagdag, wala siyang binawas. Kaya siya ay isang daiya o isang talibul ilm o isang alim o muallim na ang kanyang dinalang impormasyon sa mga tao ay talagang tama dahil galing talaga sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon tayo mga Muslim, kung magkukubay tayo ng ilm o ng message sa hindi mga Muslim o sa kapwa natin Muslim, kailangan tiyak talaga tayo na yan ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala at yan ay galing sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang ibig sabihin dito ng hadith. Tiyakin natin na ang ating ay nakasanad tayo, makakonect tayo, nakadugtong tayo sa
dalang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang pinadala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at kung paano ito ipinasa sa atin ng mga sahaba, ng mga tabi'in at ng mga salaf ng ummah ng 300 generations o 300 na taon na nakalipas ng panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumunod na hadith sa hadith ni Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'ata kitabihi rajulan wa amarahu an yadfa'ahu ila Adim al-Bahrain. Padafa'ahu Adim al-Bahrain ila Kisra. Falamma qara'ahu masaka qala fada'a alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yamassaku kulla mumassak. So dito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Ibn Abbas, ito ay bahagi pagpapatuloy ng kitab al-ilm. Kung ano dumating na kaalaman sa atin magmula sa Quran sa Sunnah, na kapag ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu ba'atad bi kitabihi rajulan, kapag siya ay nagpapadala ng sulat. So ang propeta nagpapadala siya ng sugo, na may dala-dala o ng ang tawag sa atin dun, tagapagdala ng sulat, mensahero, di ba? So nagpapadala siya ng rasul na may dala-dalang sulat. Ba'ata bi kitabihi rajulan. Dito, unang aral dito sa Islam, sa dawa, sa Muslim, na walang problema na kapag nagampanan na talaga natin na i-convey natin ang mensahe sa ating pamilya, sa mga malalapit sa atin, pwede tayong magdawa sa malayo sa atin. O kung di naman talaga natin magagawa na pumunta doon, pwede magpadala tayo ng mensahe, lalo na yung mga marurunong na tao na ang kalampang maraan ng pagsusulat ay madaling maunawaan, at may mga sulat kasi minsan na mahirap unawain, di ba? Napakahaba. May tao naman kung sumulat ay maiksi lamang, pero nandun na lahat. Naintindihan ka agad. So yan ang pamaraan ng Allah subhanahu wa ta'ala at Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na maiksing sulat lamang pero naintindihan lahat ang kalang mensahe. So dito, allowed sa isang iparating ang kaalaman sa mga taong malayo o sa lalong-lalo sa marunong dinatao. At dito, iniutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isa sa mga sahaba na ibigay ang kanyang sulat dun sa ila Adim al-Bahrain. Ang Adim dito na tinutukoy, ang tawag sa mga pinuno o mga leader o umara. Alam natin naman ang mga leadership magmula sa noong panahon na yan, may governor, may pagpapunta sa king o ano man. Bawat lugar o bansa na sasakupan, naglalagay sila ng governor, halimbawa ang Persia at saka ang Rome. Naglalagay sila ng governor. Dito sa Bahrain, ito palatandaan na ito ay sakop ng Persia nung panahon na yon. Nung panahon na yon, sakop ng Persia. So doon pinadala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Bahrain ang kanyang sulat para ito naman ay dahil sa paggalang ng governor ng Bahrain, ibinigay niya ito sa king o sa leader o sa hari ng Persia, si Kisra. Kisra. Pangalawang aral dito, na ang pamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagdadawa, inuuna niya ang mga pinuno. Inuuna niya ang mga leader. Kasi ang mga leader, kapag nag-Muslim ang leader, sama lahat ang mga nasasakupan. Kaya mapapansin natin, may mga pupunta sa kanya mga leader ng tribe. Pagbalik ng pinuno ng tribo, dinadawahan niya yung buong baryo niya o tribo niya, nag-Muslim lahat. Katulad ditong si Dimam. Ay sa Sahih al-Bukhari, lahat ng tao sa kanyang lugar nag-Muslim. Lahat ng tao sa kanyang lugar nag-Muslim. Dahil siya ay pinuno ng isa sa mga pinuno ng tribo. At may mga iba pang mga hadith na nag-aano sa atin na ang mga leader ng tribe o pinuno ng lugar, sila ang pinapadala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng sulat. Katulad halimbawa sa Habasya, yung king ng Habasya, hindi naman talaga siya pero siya nag-Muslim siya. Nag-Muslim siya ng pasekreto, kaya siya ipinagdasal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng salatul janazah al-ghaib. So sabi rito sa hadith na ito,
So nagpadala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng sulat sa Bahrain, pagkatapos pinasa naman ito nung governor kay Kisra sa king ng Persia, palamma qara'ahu massakahu. Pagkatapos yung basahin ng sulat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so siya ay, ibig sabihin siya ay nagalit. Ninibitan siya sa Islam. Siya ay nagalit. Anong ginawa niya? Massakahu. Pinunit niya yung sulat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi nga ni Ibn Shihab, ayon sa ibang narration, kasi ang hadith sa Bukhari hanggang dito lamang ang salita ni Ibn Abbas hanggang dito lamang. Kaya sabi ito, na si Ibn Shihab, ang pagpaliwanag ng pinunit ng propeta na ipinagduan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung king ng Persia, ito ay salita ni Sa'id ibn Musayyab. Yan sa'yo, no? Yan ay salita ni Sa'id ibn Musayyab. Hindi siya nakadugtong dito sa ni Ibn Abbas. Sinama lamang yan ni Imam Al-Bukhari dito. Kaya dito tandaan niyo talaga ang pag-intindi ng hadith. Baka akala natin, kung babasahin niyo yung Bukhari o translation, nakalagay dyan sa baba. Kung sa Arabic, kasi sa translation wala yung hindi ko nakita yung kay Ibn Musayyab. Pero sa Arabic, sabi nga rito sa Arabic, Nahasibtu anna Ibn Musayyab pada'a alayhim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yumassaku kullu mumassak. So sabi ni Ibn Shihab na yan ay saying ni Sa'id ibn Musayyab. Si Sa'id ibn Musayyab o Musayyib, dalawang kiraan, Musayyab o Musayyib. Si Sa'id ibn Musayyab, siya ay tabi'in. Kaya ang dinugtong dito ni Imam Al-Bukhari, kaya lang sabi nga ng mga ahlul hadith, ito ay bausul. Konektado ang hadith na yan. Dugtong-dugtong. Ibig sabihin may nakakonect. Kaya lang ang kanyang sanad nitong part na ito ay hanggang kay Ibn Musayyab lamang. Siya ay sahih hanggang kay Sa'id ibn Musayyab. Dahil hindi naman yan salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi yan salita ng sahaba. Kaya anong tawag yan? Mursal. Ang sa mga sahaba, mawquf. Sa propeta, marfu. Pagdating sa sahaba, mursal. Kaya sabi rito ni Imam Al-Bukhari, yan ay galing ito ay salita ni Ibn Shihab, na galing kay Ibn Musayyab, na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagdua. Na siya ay pinagdua niya si Kisra, na sa pamagitan ng kanyang pagpunit ng sulat ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinagdua ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na punitin din o anong tawag doon? Na ano yun ang kanyang kaharian, ang kanyang nasasakupan. Anong tawag doon sa yung ibig sabihin, i-demolish. Na mawala sa kanya yung magkawatak-watak ang Persia. At alam natin ang Persia nung panahon na yan, isa sa pangalawa sa superpower. Yan palagi ang ka-rival ng Rome nung panahon na yon. Sila ang rival ng Rome. Papangatlo lamang ang mga Muslim na totoo talaga sa history. Nung dumating na ang paglakas ng Islam, nung lumakas na ang propeta hanggang sa mga apat na kalipa. So kaya ang Kisra, ito ay ang Persia na kung saan nandiyan ngayon ang Iran. Ang Persia kung saan nandiyan ngayon ang Iran. Ang Persia ay lugar ng mga Majus. Mga hindi sila ahlul kitab. Sila ay mga taong worshipper ng apoy. Kaya worse sila kaysa sa mga ahlul kitab. Samantala nung padalhan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng sulat, ang emperor o ang king ng Rome na si Herakla. Sa Arabic, Herakla, sabi nila Hercules, o anong tawag nila dyan sa Arabic, Herakla. Ginalang niya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya pinunit katulad nung ginawa nung Kisra o nung king ng Persia, na kaya ang propeta hindi ibig sabihin, kaya palatandaan dito sa hadith na ito, ang kupor ng tao ay may darajat. Mas worse ang mga musyrikin at ang mga tao na yan, na halos musyrikin, ang mga Majus na sumasamba
sa kanila, halimbawa yung may Diyos na Zoroastrian, merong may Diyos ng kabutihan at may Diyos ng kasamaan. Diyos ng kasamaan. So dito, pinagduan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagkataon pa na ang sulat pala na dumating sa kanya ay sulat na galing talaga sa tunay na sugo. At ang panalangin ng tunay na sugo ay dinidinig na Allah subhanahu wa ta'ala kapag nilapastangan ang sulat ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang isinugo na sugo. Sinugo na sugo. Kaya lang, ang mga tao noon, lalo na ang mga pinuno na marunong talaga, magagalang, kahit na hindi na pinupunit, bibihira. Maraming pinadalang sulat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi katulad ng ginawa ng Kisra, talagang kitang-kita ng alam ng na pinunit ng leader ng Persia na pinunit ang sulat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakasulat doon sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin na ang sinusulat ng propeta, puro aya ng Quran. Katulad na pinadala niya kay Herakla sa Rome nung pinadala niya yung mga aya sa surah Al-Imran, di ba pang mga aya. Kaya dito, makukuha natin ditong aral na napakahalaga sa ating pagdadawa na ang pinuno o leader ng mga, halimbawa, sabihin natin ngayon, kung yung mga pinuno ng mga religion, yan ang dapat unang-unang dawahan na ginawa ng propeta, mga pari, mga cardinal, yung pope, yung ating mga pinuno, yung ating mga ulama, dapat yan ang unang lang sulatan o kausapin. Kasi kapag ang mga yan ay nagabayan, maaring sa kanilang pagtanggap ng katotohanan, sumunod sa kanilang mga follower, yung kanilang tagasunod. Lalo na kapag yung mga tagasunod nila naghahanap talaga ng katotohanan at katapatan, susunod sila sa katotohanan kasi makikita ang aming ginagalang na tao ay tumanggap ng katotohanan, sasama kami sa kanya sa katotohanan. Sasama kami sa kanya sa katotohanan. Isa pang hadith sa number 65. An Anas radhiyallahu an qal kataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kitaban aw arada an yaktuba. Sa hadith naman ni Anas ibn Malik, pagpapatuloy pa din ang kitab al-ilm sa Majaa bil ilm, ang kaalaman na dumating sa atin bilang isang Muslim tungkol sa Quran, magmula sa Quran at sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa hadith ni Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kataba an-nabiy sallallahu kitaban aw arada an yaktub. So dito, sabi dito, kataba an-nabiy sallallahu kitaban aw arada an yaktub. Sabi dito, sumulat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o nais niyang sumulat. So hindi ito bukala pa sa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ummi, di ba? Sabi ka dito, sumulat o gustong sumulat. Arada an yaktuba. Hindi ito salungat na ang ibig sabihin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay marunong sumulat. Wag na tatandaan natin ang pinaka-asil, ang tinatawag nating kapag ang kitab at saka ang sunnah ay mayroong minsan tinatawag nating mutasyabi, pupunta tayo sa muhkam. Yan palagi ang pamaraan ng pag-intindi ng nusus. Huwag tayo pupunta doon sa doubt na bagay. So, ibig sabihin, pupuntahan natin ang pinakamaraming mga dalil sa Quran, sa Sunnah, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi marunong bumasa at hindi marunong sumulat. So dito, hindi ibig sabihin dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay marunong sumulat. Kasi alam natin, ang karamihan sa mga dalil na ginagather natin sa kitab at saka sa Sunnah, sa Quran, nabagay siya ummi, nabil ummi. Arsala rasulan na siya ay rasul na ummi, hindi marunong bumasa sa sumulat. Talagang yan ay clear sa kitab at saka sa Sunnah. At alam natin sa mga ibang mga pangyayari o mga hadith ng Propeta Muhammad, anong ginagawa niya pag gusto niyang sumulat? Nagpapasulat siya. So ang ibig sabihin dito, ang Propeta ay nagpasulat. Siya ay nagpapasulat. Siya ay nagpapagawa ng sulat. Faqila lahu innahum la yaqra'una kitaban illa maktuma o maktuman. So sinabi sa kanya nung tao, bari ito yung taga-sulat. Alam mo, si Ali bin Abu Talib, yung mga iba, si Said bin Thabit, iba pang mga sahabat, taga-sulat ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Innahum
Sabi niya, pakilala o sinabi sa kanya, innahum la yaqra'una kitaban illa maktuba. Sila, yung mga, lalo na yung sa panahon ng propeta, lalo na yung mga leader o yung mga taong malalayo sa kanila, kasi ang pabana ng pagsusulat nila, lalo sa mga malalayong lugar o bayan, sabi dito sa propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi nila binabasa, la yaqra'una, hindi nila binabasa ang sulat, o hindi nila tinatanggap ang sulat illa maktuma. Maliban lamang kung ito ay maktum. Anong ibig sabihin sa itong maktum dito? Silyado. May seal. May seal. Yung tinatatak. May stamp. Stamp. Ang stamp ano? Yun, stamp. So kaya ano ang isang aral dito na nakuha natin? Una, nabigyan na natin yung aral na kitaban, aral na yaktuba, na ang propeta ay nagpapasulat. Na clear, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay hindi talaga maaaring akusahan na siya ang gumawa ng Quran o gumawa ng Islam. Kasi hindi siya marunong bukas at sumulat. Pati dito nagpapasulat siya. Yan ang unang masail. Pangalawa, na masail dito, ang mga tao noong unang panahon, lalo kapag sa umur ng din, tungkol sa umur ng kalang-akira, hindi na tinatanggap ang impormasyon maliban na ito ay authentic na information. Sahih. Sa magitan ng kailangan yan ay silyado talaga ng magmula ang selyo sa tunay na sumulat, kasi ang sumulat na yan ay accepted namin na magkakatiwala ang tao. So ngayon tayo sumusulat tayo. Sabagay, minsan kamag-anak natin, o asawa natin, o pamilya natin, o kaibigan natin, wala na yung mga ganyang, minsan perma, di ba? Pero lalo sa mga umur na mga bagay na mahalagang hindi tinatanggap noong unang panahon ang mga surat kapag walang stamp. O sabi na selyo, o stamp. Kaya noon yung sulat natin noon, wala mang sulat, wala mang selyo, o stamp, o pirma, o yung tinatawag natin fingerprint, yung sinulat natin mismo, pirma, pero sa labas may selyo. May selyo. Diba, bibili tayo ng selyo, na sinilyohan talaga ng ating gobyerno na itong sulat na ito galing kay Pulan o Mr. So-and-so. O kay Pulana, isang babae na ganyan. Ibig sabihin, authentic ang authentic, galing Pilipinas, galing ka ganito, galing sa ganitong bayan, at yung selyo na, dito sa parting Maynila o parting probinsya, selyado talaga. So nakita natin dito na ang mga tao nung panahon na yon ay napakaingat talaga nila sa tinatanggap nilang balita. Tinatanggap nilang kabar. Samantalang tayo ngayon, alam natin ang mga tagapagbalita, karamihan, tadda. Pero tanggap tayo ng tanggap. Tapos ipasa ka agad natin sa tao. Ano ba? Media. Lalo kapag ang media na yan, mayamang media, sikat na media, kilalang kilala, accept. Pagkatapos share. Pasa ka agad. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa surah Al-Hujurat na binasa natin, Idha ja'a al-fasikun, patabayyanu. Imbestigahan ninyo. Imbestigahan ninyo kapag may dumating sa inyo akbar. Binabain, patabayyanu. Kapag mayroong naba o impormasyon o akbar na dumating sa inyo, i-check ninyo mabuti kung ito ba talaga ay confirm na katotohanan. Halimbawa, meron isang brother nagtanong sa akin, at siguro nakita na dumaan sa Facebook na sabi niya, just sa Saudi Arabia pala, nandiyan na yung bandera ng flag ng Yahud, ng Israel sa loob ng Kaaba. Wala, sakop na ng ang Kaaba, ang Masjid al-Haram, sakop na ng mga Yahud, ng mga Israel. Kasi nga may tiles doon, may tiles na, yung tiles na makikita natin sa mga dingding na na may yung parang mayroong parang star na nagkaano. So, yan ay mga minsan, maging ang mga nagsishare niyan at naglalagay ng comment sa na yan, maling maling pamaraan. Kasi, hindi naman talaga nasakop ng mga Israel ang Kaaba, ang Saudi Arabia, ang Makkah. Bawal pumasok dyan ang mga kupar. So ngayon, kung may mga tiles na ganyan ang itsura, hindi naman talaga yung flag ng Israel, hindi naman yung flag ng mga Yahud na, ibig sabihin, flag, invade na namin ang lugar ng mga Muslim. Hindi yan na. Yan. Sabi natin, may makikita. Kaya lang hindi talaga siya, may mga itsura na ganyan, may mga bintana nga, mukhang ng Christmas
parol, di ba? May mga bintana, Christmas parol, Christmas ano, pero hindi pa rin yan palatandaan na ibig sabihin na ano. Ngayon, ang mga Muslim lang, may mga ganyan, huwag natin papasa. Kasi sa halip na pangalagaan natin ang karangalan ng Islam, dapat huwag natin i-share na, lalo na makakakita niyan, mga taong mga awam na mga maano ang pag-intindi sa Islam, intindi, nasakop na ang mga Muslim. Nasakop na ang mga Muslim. Hindi yan totoo. Dahil dito sa Saudi Arabia, alhamdulillah, ang Makkah at Madina, lalo na, nandiyan pa rin ang tawhid. Walang shirk, walang kurapat, walang bid'ah. Wala ngayong celebration ng Pasko dito sa Saudi Arabia, alhamdulillah. Wala ngayong celebration ng Pasko dito. Wala dito lalagas yan. Wala dito pupunta sa bahay natin. Papasko po. May lalagyan na, ito po para sa Pasko, maghulog kayo ng pera, ng gano'n, magbibigay ng sulat na. Wala dito sa Saudi. Dito sa Saudi Arabia, kung hindi nga lang natin mabanggit yung Pasko, hindi natin maaalala yan. Yung mga munapiko na mga Muslim na nagsiselebrate sa mga hotel o sa mga private na lugar, ay yan ay pananagutan na sana subhanahu wa ta'ala. Pero in general, city man o probinsya o mga liblib na po sa Saudi Arabia, alhamdulillah, walang celebration ng Pasko. Dahil stranger yan sa mga, lalo mga Arab, hindi nila alam na ang Diyos ay pinanganak. Hindi nila, magugulat sila dyan. Alam nila lahat ang surah Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad, sabi nila. Alam nila yan, ang surah Al-Ikhlas na hindi pinanganak ang Diyos. So kaya dito, ang ano dito sa atin, aral sa atin sa hadith na ito na maging ang mga hindi mga Muslim noong unang panahon, sila ay napakaingat sa pagtanggap ng kabar. Gusto nila talaga authentic ang kabar. Lalong-lalo na tayo mga Muslim ngayon. Dumating sa ating information, akala Rasul sallallahu alaihi wasallam ganito na ang propeta, ang jihad raw ay kami ay bumalik magmula sa maliit na jihad papunta sa pinakamalaking jihad. Alam mo, galing sila sa battlefield. Sabi nila, bumalik kami magmula sa maliit na jihad pabalik sa pinakamalaki. Ang hadith na yan ay maudu na hadith. Ang hadith na yan ay fabricated na hadith. Fabricated na hadith. So, kailangan tingnan natin, kanina natin kukunin sa mga ulama o sa mga expert ng hadith. Kung yung hadith ba na yan, sahih, hasan, daif, o maudu na hadith, o fabricated na hadith. Hindi yung tanggap tayo ng tanggap, i-relate natin sa maraming mga Muslim. Mga Muslim, ipapasa rin nila yan, yung maudu na hadith na yan. Fabricated na hadith na yan. So dito, alam natin, maging ang hindi pa Muslim, pagtatanggap sila ng kabar, gusto nila talaga authentic, selyado, Afghanistan, talagang mapagkatiwala. O tunay talagang galing sa tunay na sumulat ng sulat. Kaya dito, anong ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin ng Propeta, kapag may mga bagay na hindi ginagawa sa Islam, na ibig sabihin, baka bubuti naman sa Islam, ito ay kanyang inaaprobahan. Hindi sabi, bidaya, maggawa ng selyo. Sabi diba, bidaya, hindi. Kapag ito'y makakabuti sa Islam, so, yan ay tinatanggap ng Propeta. Anong ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Paakada kataman, inpidda, naqshuhu Muhammad Rasulullah. Kani anduru ila bayadihi, piyadihi. Kung sabi nga rito, so, ang Propeta ang nagpagawa o kumuha ng selyo. At ang selyo na ginamit niya rito ay yung kanyang singsing. Ipinaukit niya sa kanyang singsing ipinaukit, nakasyahu, sabi nga rito, naksyahu, pinaukit sa kanyang singsing, ang nakasulat o inukit doon, Muhammad Rasulullah. So kaya kapag ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagpapadala talaga ng sulat, ang kanyang seal, ang kanyang selyo ay nakasulat talaga Muhammad Rasulullah. Hindi ito nakagaling kay Muhammad na ganito o gano'n. Muhammad na governor o king o leader ng Hijaz o ng Madina, nakalagay sa kanyang sulat Muhammad Rasulullah. Ang sulat na ito ay magmula sa sugo, Muhammad, messenger of Allah. Kaya ang mga tao talaga, lalo na ay nakarinig ng kanyang tungkol sa kanyang pagkatao, sa kanyang talambuhay, sa kanyang pagkabata, hanggang siya ay tumanggap ng nubuwa at saka risala, tanggap nila na siya ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Anggap nila na siya. Sabi nga ni Anas bin Malik radhiyallahu an, sabi dito, "Kaanni anduru ila bayadihi piyadihi." So sabi nga ni Qatada na ang salita na yan, na nakita ako sa kamay niya, na yung ibig sabihin kumikinang o namumuti, ang singsing sa kanyang kamay, na ito ay sabi nga ni Qatada, na yan ay salita ni Anas bin Malik radhiyallahu an. Hindi yung salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya si Imam Al-Bukhari rahimahullah, napaka-ingat ni Imam Al-Bukhari. Kung titingnan niyo talaga ang kanyang sahih, kaya pinag-aralan natin ang Kitab Al-Iman, dinidetalye ko minsan yung ganyang bagay. Si Imam Al-Bukhari rahimahullah, kapag may mga susunod na salita na may ibang sanad, pinapaliwanag ni Imam Al-Bukhari. May ibang sanad, sasabihin niya yung imam na yan, yung muaddin na yan, muaddin lang yan, hindi yan imam. Hindi yan imam. Sabi niya, itong unang sanad, yan ang aking guro, yan ang aking sheikh, yan ang isa sa mga ulama. Pero yung pangalawang sanad, naging guro ko yan dahil kumuha siya ng lalit sa kanyang imam, pero siya ay muaddin ng ganitong lugar. Muaddin sa ganitong lugar. Kaya napakahalaga sa atin talaga ang aral na nakukuha natin sa Kitab Al-Ilm, dito sa ilm. Ang pagkuha ng kaalaman sa Islam ay napakaingat. Hindi yung tanggap ng tanggap at pasa ng pasa. Kaya sabi nga ng mga ulama, sabi nila, mag-ingat kayo sa pagkuha ng inyong ilm. Kung kanino niyo kukunin ang inyong ilm, dahil ito ay ilm ng inyong din. Ito ay kaalaman tungkol sa inyong din. Hindi kaalaman dito sa dunya. Ito ay kaalaman tungkol sa ating din. So inshallah, hanggang dito lang muna tayo. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi.